Ay, ay, ay. Erwin nga pala. Ngayong araw, samahan niyo ako manghuli ng lobster sa Canada. Enjoy natin. Tara! Nandito na tayo mga paps. Bale, ito yung area is, ang tawag nila dito is Bear Point. Ito yung Bear Point Wharf dito sa Barrington Passage. By the way, wala tayo sa Malabon ha. Nandito tayo sa Barrington Passage, Canada. Itong area na to, yung tinatawag na wharf is ito yung parking area ng mga maliliit na barko. Mostly dito is mga local fishermen ang may-ari. Kung makikita nyo, ito naman yung pae. Ang tawag nila dyan haddock. Tapos meron pang isang isda na Philippine. Bale, makikita nyo mamaya kung paano yung gagawin nila. Bale, hahatiin nila yan accordingly. Tapos ilalagay nila yan sa mga cages. Makikita nyo mamaya na kada iaahon nila yung mga cage, papalitan nila ng panibago. Kasi malakas kumain yung mga lobsters eh. Plus, natutunaw din yung pain dahil sa current or sa agos ng dagat. Sitting on the beach, the sand beneath my feet, feeling the rhythm of the ocean's heartbeat. The sun shining down, the breeze in the air. I can't help but smile, life is so unfair. Ooh, yeah. Laid back island vibes, nothing to worry about. Jamming to the reggae beats, there's no doubt. The sound of the drums, the bass in my soul. Escape to paradise, just let go. Ooh yeah, reggae music, it sets me free. Ito guys, makikita nyo na yung unang hangok ng cage natin. Bale, sobrang lalim yan. And by the way, we have 400 cages na nakapalakot sa buong Atlantic. So lahat yan aanihin natin. Kung mapapansin nyo sa unang part na to, 2 cages na. Tapos mamaya makikita nyo na merong 10 cages. So depende yun sa diskarte ng fisherman. Yan yung mga cage. Yung isang naka-block is maglalagay na siya ng mga pain. Ngayon, papalitan niya yung mga pain. Tapos ayan, yung mga lobster natin. Kung mapapansin nyo, yung iba tinatapon. Kasi meron tayong certain na sukat. May sukat lang sila na sinusunod para sa pagkuha ng lobster. Yan na, unang hangok, unang huli. Nakita nyo yun? Sinusukat ng babae yung lobster. Tapos lalagyan nila ng goma yung mga sipit. Kasi nagkakagatan yung lobster eh. Kung makikita nyo, tong lobster na to is may itlog. Pinoprotektahan nila yan. Binabalik nila sa dagat. Yan kagandahan dito. Kasi di nila inaabuso. Para meron pa silang aanihin sa susunod na season. Makikita nyo naman dyan, siguro yung hawak ko, siguro nasa 100 years old na yung lobster niya. At pangatlo na namin crate yan. Tapos
guys, kung mapapansin niyo yung tubo, improvise nila yun. Depende sa kung sino yung fisherman. May kanya-kanya silang diskarte. Kasi usually, pag sinalpak na nila yung lobsters at binitawan na nila, minsan may chance na makagat ka eh. At pag nakagat ka nung lobster, yung hinliliit ko hanggang ngayon manhid pa. So, kailangan yung mag-ingat. So, ang ginagawa nila, sinushoot nila doon sa tubo. Kung makikita nyo sa unang part ng video, sinushoot nila yan para maiwas disgrasya. Ito yung sinasabi ko na 10 cage na nirelease nila. Ito na yung patapos na ng part. Siguro naka kami nito, naka 230 cages na kami. Tsaka lang kami kumuha ng 10 cages. Medyo malayo na siya. Ito yung realization ko. Mukha kang pokpok sa farmer Cubao, yung nag-aabang ng lasing na bagong sahod. Ikaw yung babaeng nilalako ng babaeng mukhang parot. Shernan, flip top. Guys, hanggang dito na lang yung vlog. Kung makikita nyo sa mukha ko, nakapitong suka na ata ako. So I hope you like it. Please like and subscribe. Bang!